Same, pero iba. 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Siyempre, good morning din sa napakaganda, napaka-sexy, ang babaeng female radio DJ of the year. Grabe naman. Siyempre, automatic na yan. Panalo ko na yan. DJ Lindsay, good morning. Good morning, baby Toby. Yan, kamusta naman ang umaga mo, DJ Lindsay? Oy, okay naman. Buti Saya. naman. Good. Kompleto ba tulog mo? Hindi. Oh, same tayo. Anong oras ka natulog? Natulog ako. Mga 8 ata ako nakatulog noon. It's 8:30. Tapos pagising-gising na naman ako. Bakit na naman? Hindi ko nga alam. Nagising ako ng 10 p.m. Tapos 11, 12, then 1. After ng 1, Grabe. hindi na ako nakatulog. Ang sakit sa ulo niyan. Oo, di ba puyat na ako nitong mga nakaraan. Napagod Oo. pa ako kahapon. Tapos ayun, hindi pa ako makatulog. Ayun Nakakainis. lang. Mawi ka na lang mamaya. Ay nako, sana makabawi ako ng tulog, no? Pero, Makakabawi ka niyan, ikaw pa. ay nako, sana nga, no? Oo nga. Pero knowing myself, no? Kapag Oo. nagsimula na to, like for example, kanina, no? Ilang araw na naman akong magtutulog ng kulang-kulang. Talaga? Ganun ako eh. Hindi ka ba umiinom ng anything para Hindi. matulog ng tuloy-tuloy? Hindi. At wag na gumising kahit kailan. Huwag naman ganun. Charing lang. Parang gusto na ako yumaon nito. Hindi naman. Nagsasuggest lang yung tao. Suggestion mo, gusto mo na ako mamatay, ganun? Hindi. Kasi ako, umiinom ako ng melatonin. Yan ang tamang pronunciation na hindi daw melatonin. Melatonin. Melatonin? Yeah. Social naman nun. Melatonin lang yun eh. Hindi nga. Melatonin. Yun nga daw yun. Pilipino, melatonin yun. Oo. Umiinom kasi ako noon kasi talagang hindi talaga ako nakakatulog minsan ng ilang araw. As in talagang dilat ako. So sabi ni Doc Clarence ng Clarence MD, hello Doc. Hello po, Doc. Daw, kailangan daw makatulog ako at pilitin ko talaga. Kasi minsan lumalabas na siya sa skin, ganyan. Oo. Akala mo haggard na haggard kasi nga walang tulog. Alam mo, pansin ko lang din sa mata ko, no? May nagtutwitch sa akin dito. Sa Stress. right eye ko. Stress yan. Stress yun? Oo. O, yun na yun. Yun. Dahil nga hindi ka nakakatulog ng maayos. Kasi Palagi yun. Karamihan ng mga pangga natin, including us, ganyan yung nangyayari. Kapag gumagalaw-galaw na yun, nakatitig ka na, tapos gumagalaw-galaw dito, kaya dito. Yun yun. Yun yung nangyayari sa akin palagi. Ilang weeks na. Tapos ayun, wala na akong magawa kundi hinahayaan ko na lang. Naku, yung kapitbahay ko. Oh, ano na naman? Huwag mo sabihin namatay dahil dun. Hindi. Basta pilitin mo matulog. Yung Wala eh. temperature sa kwarto mo, dapat tamang-tama lang, ganyan. Tamang-tama naman. Actually, nilalamig nga ako kagabi eh. Iwasan mong mag-cellphone bago matulog. Hindi rin ako nagsiselfone. At least 30 minutes or 1 hour bago ka matulog. Hindi rin ako nagsiselfone. Magbasa ka ng libro. Ayan ang hindi ko magagawa. Bakit? Takot ako magbasa ng libro eh. Hindi, para nga makatulog ka. Alam mo, sinimulan ko yan dati eh. 2009. Bumili ako ng libro noon. Dragon Ball pa yun ha. Oo. Tapos hanggang ngayon, nasa gitna pa rin ako. Hindi ko pa rin natapos hanggang ngayon, 2009 pa yun ha. Grabe naman Isang yan. dekada na nakalipas. Hindi, kailangan mo na siyang buklatin ulit at saka basahin ulit para lang makatulog ka. Or, Wala. eto ultimate, magdasal ka. Nagdadasal naman ako. As in yung malala at mabisang-mabisang dasal. Akala mo ba sa akin hindi ganun? Hindi, sinasabi ko lang, baka kasi way ni Lord yon para sabihin sa'yo na, oy, kausapin mo naman ako. Uy, Kaya nagdadasal naman hindi ako. ka niya pinapatulog. Nagdadasal naman ako. O, ito na lang. Baka mamaya hindi mo alam may nakatitig sa'yo habang Ay, huwag naman nakahiga. ganyan. Doon lang tayo sa dasal, okay? Ha? Stay na lang tayo doon. Huwag naman yung takutin ako, ha? Hindi, sinasabi ko lang. Hindi. Pero yun nga, naiinis nga ako na minsan, palagi akong pagising-gising. Yung tipong gustong-gusto kong bumawi ng tulog kasi nga naman ilang araw na rin akong puyat, napapagod, di ba? Pero ayun, wala talaga eh. Baka uminom ka ng something na may caffeine. Caffeine. Kasi sabi Uminom nila, ako, oo. caffeine. Lagi Caffeine. nagko-correct. Oo. Pero syempre, wala naman tayo. Yun naman talaga ang correct pronunciation, di ba? O yung pronunciation. Yung iba nga, sinasabi nila caffeine, ganyan. Caffeine. Caffeine. O yan, now you Arte. know ha. Hindi nga yun. Baka uminom ka ng something na may caffeine. Uminom ako nitong kailan ba yun? Anong oras ba yun? Alas 3? While nagsushoot kami sa Baklitas. Kaya. Uminom ako pero after naman nun, wala na naman. Antok na rin ako nung nandito ako sa opisina nun. Tapos ayun, pagka uwi ko, antok na rin ako nun. Tapos natulog na ako. Tapos wala na rin. Di rin na, May pagising-gising gising-gising na rin ka ako. na. So yun, Oo. wala akong magagawa. Ayun na yun.
Oh, ito na, last resort na. Ah. Kumonsulta ka na sa doktor. Pengi pera. Sweldo ngayon, di ba? Sahod ba ngayon? Hindi ba? Hindi ata. Ewan ko, not sure. Okay. Ayokong umasa. Pero, Baka masaktan lang tayo oo, kung umasa diba? tayo. Kasi baka mamaya naman kasi gawin Tuesday or Monday, di ba? So, hope for the best na lang tayo na magkasahod tayo ngayon. Pero hindi ako masyado Hindi nag-expect. yata. Kasi Ganon. ngayon 22 pa lang ngayon. Masyado pang maaga siguro. Yeah, Mm-mm. true. Pero ayun, konsulta sa doktor. Anong klaseng doktor ba? Kahit yung general medicine doctor lang. Oo, kasi I'm sure meron silang meron silang meron silang solusyon dyan. Oo, tatanong niyan, nakakailang kape ka sa isang araw, nagsiselfone ba baga matulog. Usually naman, isang kape lang naman ako sa isang araw eh. Yan, sa umaga lang. Oo, magbigti ka na nga lang. Wag naman ganun. Walang solusyon. Ang bigti ka na lang, di ko alam kung ano sagot dyan. Grabe kaibigan naman. Alam mo yung humihingi ako ng sabi na advice, no? Para makatulog ng ayos, magbigti ka na lang. Hindi, ngayon nga, pumunta na nga tayo sa doktor. Alam mo, nakakahalata na ako sa iyo, ha? Pumunta na nga tayo sa doktor. Nakahalata na ako kanina. Gusto mo na akong painumin ng gamot na hindi na nagpapagising ng tao. Hindi nga pumunta. Ngayon naman, magbibigti ka na. Pumunta na nga sa doktor. Yoko sumama sa iyo. Uy, di wag. Libre Baka ka na mamaya. nga ng consultation eh. Ay, nilibre mo ako? Di, wag na. Hindi, kung libre, sige. Wag na. Ay. Ay, speaking of doktor. Ano? Alam mo ba, speaking of mga healthiness. Ano na naman? Alam mo ba sa Quezon City, nare-require na doon na ilagay na yung calorie count ng mga Ay, pagkain sa mga restaurant? Abay, dapat lang. Yun. Oo, lalong-lalo sa mga pangga natin diyang health conscious, no? Yes. Tsaka sa mga bodybuilder natin dyan. Oo, sa mga restaurants lang yan, Baby Tobsa. Pero syempre, sa mga karinderya, hindi kasama doon. Oo, pero syempre, required din naman talaga yon. Kasi minsan kasi ang nangyayari, no, hindi natin alam kung ilang calories yung ini-intake natin. Ang taray. So kaya yun, medyo lumolobo tayo. Ganun kasi yun eh. Pero kasi di ba pagkakain ka sa restaurant, gusto mo syempre mag-enjoy, ganyan. Pero para sa akin naman, kung ikaw ay talagang nagbabawas din naman talaga, no? It's good na alam mo kung ilan yung calories na ini-intake mo. Kasi meron tayong certain amount of calories na pwedeng i-intake sa natin. Sa katawan mo. Sa katawan natin sa isang araw, di ba? Ngayon, Oo. kapag lumampas ka doon, ibig sabihin nun, medyo lolobo ka. Hindi naman sobra-sobra, ha? Kaya nga. Pero ayun, may chance, di ba? Oo, kung aaraw-arawin mo. rin. Araw-arawin, yes. Wala lang kasi parang bummer lang, 'di ba? Kapag halimbawa, favorite mo yung restaurant na 'yan, tapos from now on makikita mo na yung calorie count. Paborito ko 'to eh. Tapos makikita mo na 2,000 calories na pala yung isang plato na yun, no? Parang sige, paano? Di ba? Kasi minsan kakain ka sa paborito mong restaurant para masatisfy yung cravings mo. Ang tanong naman dyan is ng mga normal na tao, di ba, na mahilig mag-dine out is kung marami ba yung serving o kukonti. Ayun. Ngayon meron ka pang isang consideration, madami ba siyang calories o kukonti. Pero pwede rin naman yun, bawasan mo lang eh. Like for Oo. example, yung isang cup ng rice, Oo. bawasan mo, edi naputol mo na yung calories nun kung ilang calories yung nakalagay doon. Oo nga. So ganun, share na lang, makakatipid ka pa, di ba? At the same time, no, Oo. nag-diet ka pa. Minsan kasi 'di ba nakakatanggal ng drive ng appetite, yung tipong mahati-hati. Eh di ganito na lang, pumunta ka doon kapag cheat day mo. Cheat meal, kumbaga, Oo wag nga. cheat day cheat Oo. meal. Paano naman yung mga tao na araw-araw walang time mag-prepare ng meals nila? Eh di kumain na lang sila ng kumain, bahala na sila. Dali mo rin kausap. Nakakainis. Kasi ganoon naman talaga eh, di ba? Kung gusto mo pumunta sa like for example sa QC nga, di ba? May mga calories, mga ilalagay na down, no? Eh di kung gusto mong kumain ng kumain, eh di wala ka nang pakialam, di ba? So kung ikaw naman gusto mong i-maintain yung calories na dapat mo i-intake, di ba? Eh di hatiin mo. Ganun lang naman yun eh. Di ginagawa daw yan ng QC government kasi gusto nila maging healthier yung mga tao dyan. Tapos meron pa isang ano yan. Ano yan? Which is para sa akin, dapat lang naman talaga magpaka-healthy tayo, no? Tama. Kasi, ba't ka humingit eh? Hindi. Well, hindi naman ako mahilig mag-dine out. Oo. Boy, pili na nagpapa-deliver. Kasi, Ganun din eh. tamad. Ganun din. Yun kasi wala nang time minsan naman magluto. Ayun nga, Oo. Tama nga naman, no? Diba? Kaya, imbes na, diba, syempre, mapapagod ka pa rin, kakagayat-gayat, tapos mag-prepare ka pa ng mga kuwali, ganyan. Tama. Maghuhugas ka pa. Hugas ka pa. Alam mo, ang gusto ko lang talaga, magluto, pero ayoko maghugas. Baliktad tayo. Mas gugustuhin ko maghugas. We? Mahilig Ako ako ayoko. maghugas ng plato. Mahirap. Hindi. Hindi, isipin mo ganito Pag magluluto kasi, siguro gustong-gusto ko rin naman talaga, hobby ko rin naman talaga magluto. Magluto, no? oo. So para
na-excite ka na kung ano yung magiging lasa, kung ano yung amoy, di ba? So yun, na-excite ako. Pero kapag kasi ako nagluluto, madaming mga plato, Yun nga. bowl, kutsara, tinidor, di ba? Matagal pa yung niluto mo kaysa doon sa ikakain mo. Yung kain mo mga 5 minutes lang, yung pagluluto mo 1 hour. Diba? Pero yung hugas ng plato mo, matagal, madaming movements. Kasi kapag nagluluto ka, Baby Toby, Oh. ang hirap eh. May initan ka, ganyan. Tapos mangangamoy ka. Hindi, at least yung amoy mo naman nun, mabango. Amoy ulam. Yummy! Oh. Hindi, kanya-kanya talaga yan ang trip sa buhay. Pero kapag ikaw naman ay naghuhugas ng plato, no, nakatayo ka, Oh. 'di ba? Tapos yung mga hahawakan mo pa, madumi, 'di ba, na pagkainan na. Oh. Exercise yun kasi gaganyan-ganyan ka. Exercise din naman yung pagluluto, Oh. 'di ba? Tapos Magbubuhat ka ng mga kawali. Magmumuni-muni ka, doon naman naghuhugas ka. Tapos malamig pa kasi syempre yung panghuhugas mo na tubig galing sa gripo. Hindi, mas pangit talaga pag naghuhugas eh. Hindi ko bet magluto. Alam na magluto ka sa outing Ay, ayoko. Kita mo? Ikaw talaga passion ka alam mo pa kasi, na nalalaman. kapag sa Wag outing, na, Baby Toby, wag na. Passion ka pa dyan. hindi, Tigilan mo ako. iba kasi yon. Kapag outing kasi, gusto ko, kalmado lang ako, chill lang ako, ganun. Outing mode ako. Kasi ang dami mo nga rin palang gagawin nun. Alam mo ba? Akala mo magpapahinga ka nun. Oh, talaga? Hindi. Oh, isipin mo, 10 reels. Ano? Hindi kasi sabi mo passion eh. Passion? Kapag sinabi mong passion, syempre kahit wala ko mapapagod sinabi ka. passion na. Hilig ko lang naman na. Sabi mo passion mo Sabi ko magluto. hilig. Sabi mo ba hilig? Sabi ko hilig. Okay. Ano ba? Akala ko kasi sabi mo passion. Oy. Wag mong diktahan sa kung ano sinasabi ko ha. Parang nagkakabaliktad na tayo Sabi dito mo ha. hilig. Ganun Sabi din ko yun. hilig, hindi. Ganon din yun. Hilig, hobby, ganon. Pwede, habi. Uy, pero alam mo ba, meron pa ako naisip, no? Ay, nakita kanina sa Facebook Oh. na ang Pilipinas daw ay second sa pinakamasayang bansa sa Southeast Asia. Oh. Alam mo, totoo yan. Bakit? Bakit? Kasi tayong mga Pilipino, no, kahit wala tayong pera Oo. at puro tayo problema, tumatawa pa rin tayo. For example, tayong dalawa. Di ba? Hindi ba may saltek kasi tayong dalawa? Hindi, ganoon na rin yun. Pero, di ba, may problema tayo. Wala tayong pera, di ba? Masaya pa rin tayo, nakakatawa pa rin tayo. Ay, alam mo, totoo yan. Yan nga yung rason kung bakit yung mga foreigners, like, they wanna go here often because ang iba daw yung pagtanggap ng mga tao sa kanila. Warm, Tama, sabi nila. tama, Tsaka, alam mo yun, ang mga Pilipino kasi sobrang hospitable natin eh. Sobra. Kahit kanino naman, kahit kapwa natin Pinoy, kahit mga ibang mga foreigners, ganyan, mga banyaga, ganun. Feeling ko lang talaga. Alam mo, madaming mga vlogger na foreign, no? Na pumupunta dito sa Pilipinas, tapos nag-a-ask sila if pwedeng makitulog doon sa bahay. Uwe. Oo, madaming mga ganun. At eto tingin ko naman hindi naman siya scripted, no? So ang ginagawa, pinapatuloy, pinapakain pa, tas pinapatulog pa. Ang taray naman. Oo, ganun. Madaming mga nag-experiment kasi nga naman, di ba, nabalitaan nila na sobrang hospitable daw talaga ng mga, ng mga Pilipino. Baka depende sa probinsya kung saan sila bumagsak. Siguro. Diba? Mm-mm. Kasi kung ikaw ba may bahay ka, may manghingi sa'yo ng ganong opportunity na pwede ba makitulog po? Oo Ganyan. naman. Seryoso ka? Oo. Ito showbiz mo. Isipin mo kung babae yun, no? Tapos siya pala yung the one mo. O, edi mas ayos. Oh, Eh kung lalaki. isip muna tayo. Okay, tama. Hindi, Sabi joke lang. ko sa'yo. Siyempre naman, siyempre, i-interviewin mo muna, di ba? Siyempre, iba rin naman talaga kapag stranger Complete stranger yung papasok Yun sa bahay nga. niyo Siyempre, Oo. kakausapin mo muna siya kung ano yung background niya, di ba? And then, after that, papayag naman ako. We, ganun Oo. kadali. Oo naman, lalong magkakasundo kami. Di ba? Alam mo kasi mga lalaki kasi madali kami magkasundo eh. Ganun kadali. Oo, kung mahilig siya sa Valorant. Like for example, Diba online talaga games, di Mga ba? lalaki talaga. Eh di okay na. Mga Diba? minsan, ano din yung mga to eh. Like for example, 'di ba, sa mga probinsya, 'di ba, kapag nagiinom, malakas mag-inom din yung mga Amerikano, 'di ba? Oo. Pwede mag-shot kayo. O Iba naman yung inom sa patutuloyin mo sa sarili mong Ayun na nga. bahay. So kapag nagiinom, syempre pag pinatuloy mo sa bahay mo, magiinom kayo, 'di ba? Yayakagin mo kasi nga hospitable nga ang mga Pilipino, 'di ba? I-invite mo mag-inom and then ayun, happy-happy na kayo. Oo. 'Di ba? Oo nga. Pero kung ako tatanungin mo, hindi. Cannot be. Takot ako eh. Ay cancel niyo po si Siguro. Lindsay.
joke lang. Oh, hindi. Kasi syempre, matatakot ka rin for your life. tama nga Ang daming naman. mga napapahamak ngayon because they Oo, trust that easily, di ba? Tama ka dyan. O that easy, di ba? So, di ba? Tsaka syempre- Isipin mo din yung yung welfare ng mga kasama mo sa bahay, kung saan ka ba nanggaling. Kasi looks can be deceiving. Yes. Di Tsaka ba? isipin Yung mo rin words naman. din, di ba? Iisipin mo rin naman yung mga, like for example, meron ka ng anak, di ba? O syempre, papangalanan mo yung Andrew. Kawawa naman si baby Andrew, di ba? Nakakaloka talaga. Di ba? Yun, isang consideration din Oo, yun. yung magiging anak mo, di ba? So Oo. what if, di ba, pag nakatulog na kayo, may kung anong gawin sa anak mo, wag naman sana, di Totoo ba? yan, totoo yan. Kasi ang dami mo rin talagang pwedeng i-consider sa mga bagay-bagay eh. Hello, yung hindi mo nga kilala na mamasok lang ng bahay ng may bahay, yun pa kayang, di ba? I mean, ang daming possibilities and ang dami ding evil sa mundo. Pero kung ganun kabuti ang puso mo, di saludo ako sa'yo. Kasi Yes. konti lang naman talaga yung mga taong ganyan. Pero siguro, Baby Toby, malakas din yung loob nila na magpatuloy. Kasi yung iba, alam naman nila na wala naman din makukuha sa bahay ko. Di ba? Oo, Aminin tama mo. nga naman. Pero kapag ang dami mong valuable sa bahay mo, ang dami mong mga naipundar dyan, may fortune ka dyan sa loob ng bahay mo, ganun ka ba kabilis magpapapasok mga stranger? Tsaka minsan din naman may mga ibang tao na nagpapatuloy nga sa bahay nila kasi para sa kanila safe na safe doon kasi compound nila yun eh. Kumbaga isang compound sila doon na kung saan magkakamag-anak na kung ano lang yung marinig, andyan kaagad mga pamilya nila. Pwedeng rumesbak, di ba? So mga ganun. So feel nila safe na safe sila kaya magpapatuloy sila doon sa compound. Kakatakot pa din. Nakakatakot, oo. Oo. Pero syempre, ano ba yung mas mananaig, di ba? Yung kabutihan o pagdadoubt mo sa isang tao. Yun lang naman yun eh. So, sabihin mo na, kabutihan o kasamaan. Hindi naman. Hindi naman, hindi naman kasamaan yun eh. Part ng kasamaan eh. Kasi kung masama ka, hindi mo iniisip yung pamilya. Iniisip mo lang naman kasi yung pamilya mo eh. Hindi naman kasamaan yun. Doubt lang siguro. So, kapag nagpatuloy ka ng ibang tao sa bahay mo, kabutihan agad yon. Tumulong ka eh. Ano bang pagtulong? Talaga ba? Di ba Ano? Ano, kaplastikan? Ganon? Ayoko, Hindi. baka mamaya may masabi ako. Ano na naman? Wag na. Ayan. So, depende pa rin talaga sa kanila, sa inyo. Di ba? Kung anong bet nyo sa buhay. Tama. Kasi ang dami. Buti ngayon, kung lolooban lang yung bahay mo, kukunin lang yung mga nandyan. Kasi yung iba, tinitegi bambam pa yung nagpatuloy sa kanila. Di ba? Yun yung mahirap doon eh. No ka ba? Kadugo nga eh. Sinuchugi bambam yung mga kamag-anak, mga nanay nila sarili, lola nilang sarili. Yung pa kayang hindi mo kilala. Para lang sa lupa. Oh, hindi naman lupa lahat. Di ba lupa Pera, lahat? ganyan. Parang gano'n na rin yun. Buti kung kukunin nga lang yung mga material things. Pero yung iba, chinuchugi pa yung mga, di ba, mga Pero kamag-anak. wag naman sana ng gano'n, no? Yes, maraming mga ano dito mababait sa Pilipinas, no? Pero wag naman natin samantalahin, no? Please translate it in English, DJ Lindsay. Let's not take advantage of the kindness of the, like people around us. Uy, meron pa ako isang nabalitaan Meron pa lang parang kumakalat na sakit dyan sa Quezon City, yung ubo. Yung malalang ubo. Hindi ko lang alam kung ano yung medical term dyan. Kasi kanina lang nakita ko sa balita. Alam mo ba, inuubo ako kahit wala akong ubo. Ano? Umuubo ako. Naiintindihan mo ba yung sinasabi mo? Hindi, ibig ko sabihin. Alam mo kasi kapag may sakit ka eh, di ba? Sabi ni Toby, alam mo bang inuubo ako kahit wala akong ubo? Ano? Ang ibig ko kasi sabihin, parang umuubo ako Papa Jackson! kahit hindi ako, wala akong sakit na ubo. Ganon. Ay, di ba ubo ka nga? Inuubo ka eh. Hindi, alam mo yung ano lang, basta hirap i-explain Tamo, eh. wala. Touch Hindi. move. Yung kasi yun. Yung kasi ibig kong sabihin, di ba? Yung kapag kasi may sakit kang ubo, Napakagulo mo. di ba palagi ka umuubo. May ubo ka nga. Hindi, inuubo ka. Basta yun na yun. Basta, pero ito seryoso ako May kumakalat dyan sa Quezon City na talagang ang negative part is nakakamatay siya, nakakategi-bambam siya ng mga bata at ng mga sanggol. Kasi balita ko parang nasa 3 to 5 na yata yung sanggol na nagtegi-bambam dahil dyan sa ubo. Yung 2 weeks nang ganun katagal na yung ubo nila. Teka, hindi na maganda pakiramdam ko. Uy, very good. Very good talaga Kailangan no? mo nang mamahinga. 3 na yan ha. Kanina papainumin mo ako ng gamot na hindi na nagpapagising ng tao. Tapos pangalawa naman magbigti na ako. Tapos ngayon naman very good. So, joke lang naman. Joke lang naman. Ito Jokes are sabi half nung men. ni Arch, pertussis.
Pertussis, ganyan. Pertussis. Outbreak, oo, tama. So yun na yun, pertussis. Pertussis. Napaka-social mo naman, no? Pertussis? Samantala ko pertussis. Pangkanto. Patchouli? Pertussis. Yun nga, outbreak nga daw. In-announce Whooping ni cough. Mayor Joy Belmonte. Ah. Belmonte? Arte. Ano ba nakain mo ngayon? Sa pakin sa mukha. Ano ba ininom mo kanina? Wala, ganito na Wala? talaga. Umaarte talaga ever since. Ganon. Skuta. Ayan. Ay nako. Anyway mga pangga, susunod na ang napakaganda, napaka-sexy DJ Lensay para sa programang Lihim ng Liham. And of course, inaanyayahan ko ulit kayo na iboto iboto si DJ Lensay para sa VP Choice Awards na kung saan nominated po siya as Female Radio DJ of the Year. Thank you so much. At wag din natin kakalimutan ha, ang Energy Yes. FM, si Papa Jackson, ang Cardiac Arrest ha, sa Best Podcast at Best Radio Station of the Year. Tama ba? FM radio station. FM Radio Station of the Year, Energy FM. Ayan, kasi ulitin Okay. natin, Baby Toby, ang pangit naman nung nanalo tayo ng Best FM radio station, tas iba yung mga DJs na aakyat na Best Female at saka Male DJ. Diba? Galing sa ibang istasyon. Ang pangit naman tingnan nun. Best FM Radio Station, Energy FM. Tapos si paakyat doon. Tsaka si ano. Oo. Pwede ba magsabi ng pangalan? Uy, wag! Award. Ayun nga pala, wag magpakabait nga pala tayo kasi magkakaroon tayo ng outing, baka magkaroon ng award, di ba? Ma-awardan ako ng lubos-lubusan. Diyan. Anyway, mga pangga, nakasama mo at nakalandian ng hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si Baby Toby. At syempre pangga, si Baby Toby ay pwedeng-pwede yung stock sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin nyo lang Baby Toby 1067, okay? Uy, i-remind pala natin, Baby Toby, sorry na, alam ko mag-extra ka na. Pero, yung link, yung channel, or yung website kung saan pwede ninyo mapakinggan yung Energy FM online, Yes. ay nasa pages namin. Shinare mo na ba? Shinare na yan ng Ayan. Energy FM Facebook page. Kaya Yun. naman pumunta lang kayo doon sa mga pangga nating OFW dyan. Ha? Yes. Pumunta kayo sa Facebook page ng Energy FM. May link doon. Yun lang po ang inyong i-click. Okay? Yes. Online Alright. radio station. So anyway, for our next song, nako, tamang-tama to sa akin. Kanta ni Justin Bieber na Yummy. Para sa akin na, Yummy. Okay? Lumuntok lang dito sa number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo,